Hello everyone! Ito pala ang Brains Out. Sa video na to, kukontinue lang natin yung custom ink mixing natin. Ang mahalaga pala, mapanood nyo yung part 1, lagay ko sa description. Tapos yung part 2, lagay ko na rin sa description. Nauna na doon, yung violet na mix natin. At ito yung design na ang ating mini mix ngayon. So may 3 colors siya. Yung pink, yung violet, at yung cream. Let's go! Start tayo sa materyales. Nabanggit ko na sa part 1 yung mga materyales na ginamit. So, yan lang, preview lang muna. Balik tayo dito sa color wheel. Dito yung target nating color na pink. Bandang magenta family siya. So, ang computation dyan, 70% wet look or yung transparent, 30% super white or your white base, tapos 75% red, 25% blue. Makikita natin dito gaano kahirap to itimpla. Okay, start tayo sa pag-practice ulit o pag-testing. Ito, nalagyan na natin ng super white at saka nung wet look natin. So, ayan, 70-30 siya. Mas marami yung wet look kaysa super white kasi gusto nating mas mag-pop up yung kulay, no? Pag gusto mag-pop up, kailangan mo mas mataas na transparent ink. So, ito yung red. Ito yung blue. So, 75% red, 30%, 25% blue. So, ayan. Dagang ko pa ng red para mapunta tayo sa magenta na area. Nakikita nyo kung gaano struggle yung itsura niya. Parang kahit anong adjustment, parang hindi nakukuha yung yung target nating pink. Yan, try natin. Diba, parang malamyang red lang yung lumalabas. Kahit sinundan natin yung color wheel na red tsaka blue. Ayan, dadagdagan ko pa ng super white para mag-lighten. Yan. Sige, try natin. Ayan, parang wala rin nangyayari. Parang nag-light lang na red. Hindi siya yung target nating pink, no? Ayan, ang hirap nun. So, yun yung ito dapat yung gawin natin sana. Violet plus red. So, primary plus secondary plus tertiary. Sa part 1 sana pinanood nyo para makita nyo ano yung primary plus secondary para maging tertiary. Ayun. So, ito yung tertiary, magenta. Bumili na tayo ng tertiary color ng tool ko na magenta. So, meron silang secondary, primary, tsaka tertiary. So, sana pinanood nyo yung part 1 para alam nyo yung primary, secondary, tertiary. Para pag bumili kayo sa tool ko, alam nyo na kung anong kulay na kailangan nyo. So, gagamit tayong magenta dahil family ng magenta yung pink na target natin. Ayan, di ba mas madali? Ayan, dadagdag pa ako ng konti. Adjust lang, ganon. Hindi tayo magkakandahirap sa red tsaka blue or violet plus red equals, ayan, light pink na magenta. Di ba, mas ang mangyayari niyan habang gumagawa kayo in the long run dahil may pre-made violet, magenta, orange, green, hindi na paiba-iba yung kulay nyo. So yung tapang na lang yung a-adjust mo, hindi na yung katulad nung kanina parang nag-lighten, darken, red, tas naging fuchsia, parang ganun. So ngayon specific na yung color mo. For example, pink, ayan, gamit kang magenta tapos mas maraming super white para maging pink siya. Pero ginawa ko dati yun super white tapos red. Parang hindi siya nagiging pink. So magenta ang nakita kong pink para sa color mixing. Ayan, di ba mas maganda? Mas maganda siya kaysa sa red na halo-halo pa. Ito pre-made na. So tip, bumili lagi ng secondary at tertiary color sa favorite nyong brand para sa color mixing. Kasi hindi kayo papahirapan nito. Ayan, kung nakikita nyo sa video, mas madali tayo nakabuo ng target color natin. So, dito na tayo sa actual na. Yan, ready ko na. So, i-back to zero natin. May back to zero yan. Tapos lalagyan ko na ulit 50% super white, 50% transparent ink or ang ating wet look. So, equivalent siya ng 100. Ang target nating weight ay 100 grams. Sa second video pala, yung part 2 nito, malalaman yung paano yung computation sa target weight nyo versus max na pigment ink. So dito ang max kasi 7% ng total weight ng ink mo. So sa akin, start ko sa 3%.
So, ang 100 grams, ang 3% niya ay 3 grams. So, yung pigment ko 3 grams. So, pag maximum na lagay mong ink ay 7 grams sa 100 grams na ink. Huwag na kayo lalagpas nun dahil over pigment na yon, masisira yung print nyo. So, ayan, adjust na lang yan. Mahalaga, binder sa huli para magbuo siya as one. So, maganda yung quality ng print mo dahil iisang component na lang yung mga inks mong hinalo at pati pigment. Okay, next tayo dito sa cream. So, nasa family siya ng orange na super light. Ganun. So, ang inisip ko dito, ayan, 50% wet look, 50% super white. Tapos red and yellow kasi primary plus primary equal secondary yung orange. Tapos maraming super white para mag-lighten siya. Okay nga pala yung super white, ayun yung pinaka base white mo, no? Pwede ka rin bumili ng pigment na white. So, ito testing na ulit tayo. Ayan. Katulad ng mga ginagawa natin kanina ng testing, ayan, no? Ayan, napadami yung red nito for sure kasi medyo reddish pa siya. Kulang yung white. Ayan yung mga problema minsan sa pag naghahalo ka ng dalawang primary para ma-achieve mo yung color. Inconsistent lagi ang nangyayari. Unless meron tayong nandun sa part 1 natin, ang tinatawag na Pantone color guide na uncoated for water-based ink natin. Ayan, na-adjust pa ako na-adjust ng pigment dyan. Hindi ko pa rin makuha yung gusto ko. Ayan, no? Tandaan, pag medyo light yung color nung minimix natin, dapat konti lang yung pigment, tas maraming super white. Ganun yan. Tapos pag matingkad naman yung kulay natin, mas marami yung wet look. Tapos, marami yung pigment. Ngayon, pag dark naman, lagyan nyo lang ng black. For example, dark na red, or gusto nyo ma-achieve yung maroon, yung red mo, lagyan mo ng konting black. Konting-konti lang talaga. Hanggang mahabol mo yung maroon. So, ngayon, dahil ang hirap ng mixing yung testing natin, gagamit na tayo ng secondary color na orange dito. Ayan. So, ayun, napadami yung patak ko. Dapat konti lang. Anyway, testing lang naman to. Napakahalagang testing. Na nakikita nyo, orange na siya. Ayan. Ang target ko, parang, siya, cream lang tawag ko, pero parang orangey talaga siya. Orangey na cream. Light na orange talaga siya. Sa original design niya. Cream lang tawag ko. Kasi wala akong matawag na tama. Ayan, kung nakikita nyo, tumapang yung orange, diba? So, sa tingin ko, okay na ako dito. Ayan, titimpla ko na yung actual niya. So, gagamit tayo ulit ng lagayan. Tapos, 100 grams yung target weight natin. Ayan, so tag 50-50 grams sila ng super white tsaka wet look. Ayan, tapos, of course, 3 grams or 3% lang ng 100 grams is 3 grams. Ayan, haluin. So, napansin ko dito matapang yung pagkatimpla ko dito. So, dapat pala nag-start lang ako ng 1 gram lang. Ayan, no. So, nagdagdag tuloy ako ng super white para, mag-lighten yung itsura. So, ganun din gagawin niya pag tumapang yung itsura. Tapos, alam nyo, kailangan mong bawasan yung tapang, lagyan mo ng white. Okay, hanggang dito na lang video. Ito na yung finish. So, sana marami kayo natutunan sa custom ink mixing natin at mga tips na binigay. Ayun yung sa ito yung mga other pigment natin. Okay, please like, share, and subscribe po kayo sa channel namin for more videos rin po. Thank you.